Magandang umaga, no? Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, pag-usapan naman natin, gaano ba talaga kahalaga yung medical clearance or medical certificate na hinihingi natin sa ating endocrinologist, no? For example, kailangan ko siyang gamitin for local employment or international or mag-apply ako abroad. Tara, pag-usapan natin. Linaw, no? Ito ay based sa aking experience bilang isang pasyenteng may hyperthyroidism noon at ngayon ay hypothyroid naman. Tara, mabilis lang to. Okay, yung tinatawag nating medical certificate or medical clearance, well, magkaiba yun, no? Yung medical certificate kasi, guys, ganito. Usually, pag humihingi po ako ng medical certificate, ibinibigay ko siya, halimbawa, absent ako or SL ako, no? Sasabihin ko kay doktor, doktor, pahingi po ako ng medical certificate kasi kailangan ko po yan sa aking trabaho dahil na-confined ako, no? Mga ganon. Ibibigay yun ni doktor, nakalagay doon. Na-confined si Mr. Ragel Joquino ng 3 araw, 4 na araw because of hyperthyroidism. Nakasulat yon, naka-indicate from August 1 to August 4. So, kompleto yun, 2025 sa ospital. Nakalagay naman doon, sa ospital. For example, sa Bagong Lipunan Medical Center, na-confine siya. Age ganito, age ganyan, no? Yun yung medical certificate. Katunayan yun na ikaw nag-check up o kaya ikaw naman na-confine. Tapos, ang inilalahad din sa medical certificate, halimbawa gusto mong humingi ng tulong pinansyal sa local government unit or sa private organization, nakakatulong rin po yung medical certificate na yon, no? Kasi po pwede nilang tawagan o kontakin yung doktor o yung ospital regarding dun sa iyong kalagayan, no? So, kaya napaka-importante po niya ng medical certificate. Kahit naman nung nagpa-radioactive iodine ako, may medical certificate ako. Kasi nagpaalam ako sa school nun, sa San Beda, no? Sabi ko, mawawala po ako for 10 days. But, ang maganda naman doon, ano pa kami, semestral break, no? Well, isinabit ko yon, sabi naman nila, okay lang po, papayag kami. Tapos, naka-indicate din doon sa medical certificate ko na si Mr. Ragel Joquino, kailangan niyang magpahinga for at least 10 days, 5 days. So, nakasulat po doon. That is medical certificate. Okay? Alam ko, tatanungin niyo yung bayad sa medical certificate. May mga doktor naman na nagbibigay po ng free. Kasama na yun sa check-up, yung medical certificate. Yung iba naman po, may additional na bayad like 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, depende. Yung iba 500. But please do not compare. Okay? Wag niyo na lang ikumpara. Okay? Kasi may mga iba't ibang presyo naman po talaga yan. So wala na po tayong magagawa doon, no? Pero syempre kayo kung kailangan niyo humingi talaga tayo. Kasi nung time ko rin na nasa Pagor ako, pag humihingi ako ng medical certificate, kinukuha nila yung original niyan, then yung gamot ko, nire-reimburse nila. Kasi nakasulat din doon na nagtitake ako ng ganitong gamot, tapos ibinibigay ko sa kanila yon, inire-reimburse nila yung nagastos ko sa gamot. No, halimbawa, may panibagong gamot si Doc, binabaan niya yung gamot ko, yung top din ko, ginawa na lang niyang 10 from 20. So, ibibigay ko sa kanila yon. Pag bumili ako ng top din ko na 10 mg, syempre pera ko yun. The following week, ibinabalik na nila sa account ko yung pinabili ko ng gamot. Because may medical certificate naman akong na-present sa kanila together with the script or prescription ni doktor. So, napaka-powerful no? Kasi legal docu yung mga yan. Kaya hanggat maaari, pag hinahanapan kayo ng medical certificate, mag-request po kayo sa inyong mga doktor. Okay? Yung medical clearance, ito nakasulat. Formal siya ha. Formal po ang medical clearance. No? So, ang sabi sa akin ni Endo, no, balikan mo siya mamayang hapon. Kasi morning ako nagpa-check up. Balikan mo siya mamayang hapon. Iiwan ako sa secretary ko. Of course, may bayad din yun. No? So, kung hindi ka siningil ng medical clearance, be thankful.
Okay, ang nakasulat do'n siyempre yung name mo, o yan, yung mga yan, no? So, fast forward tayo. Nakasulat doon sa medical clearance, no, si Mr. Rigel Joquino ay may hyperthyroidism. Nagkaroon siya ng hyperthyroidism noong 2018. Okay, so nagkaroon siya ng emergency situation noong 2018 because of hyperthyroidism. Tapos tuloy-tuloy yung kanyang naging gamutan from 40 mg, ibinaba ko si Mr. Rigel ng hanggang 5 mg na lang. So, 4 na taon na siya may hyperthyroidism, tapos kontrolado po ang kanyang hyperthyroidism. No? Wala na po siyang tinitake na propanolol, unlike before, may tinitake pa kasi ako. So, yun nakalagay doon. Yung trabaho ni Mr. Rigel na ina-applyan bilang isang professor ay hindi maaantala or maaabala ng kanyang kondisyong hyperthyroidism dahil meron po kaming management or schedule ng check-up tuwing ikatlo or ika-anim na buwan. No? Nilalagay po yun ni doktor. Nakaprint yun. Yes, physical copy, hard copy na pirmado niya. No? So, nung nakuha ko na po yung clearance ko, yung medical clearance, ibinigay ko ngayon yun kay doctor sa San Beda College. No? Nung nakita naman ni doctor yun, na ito pala yung latest mong result, yung medication mo, yung condition mo, clear ka na. So, cleared. Nakalagay, no? Check na. Pasado ka na. Clear na. Wala tayong problema, no? So, ganun lang. So, simple as that. Kaya kung ako sa inyo, wag po kayong matatakot. Ngayon, ito yung tanong. Halimbawa, ang ginawa ko, inilihim ko kay San Beda na mayroon po akong kondisyon. Malaking problema po yun. Kasi ganito, halimbawa, no, nagkaroon ako ng emergency sa ospital. Dinala ko ni San Beda sa ospital, sabihin ni ospital na pinagdalan sa akin, meron si Rachel hyperthyroid, yung nag-thyroid storm, o kaya nagkaroon siya ng palpitation na malala, tapos nahimatay siya. Well, pwede kong kasuhan ni San Beda ng serious dishonesty. Or kung medyo mabait yung company, simple dishonesty. Pwede ka pang hindi ma-regular nun because of dishonesty. So, ganun po. No? So, wag nyong gagawin yun. Yung iba, alam ko natatakot na baka hindi ako matanggap. Hindi naman tayo i-discriminate dahil lang sa kalagayan natin because of hyper and hypothyroid. Hindi naman. Walang ganon, walang discrimination, no? Kaya nga tayo merong medical certificate and medical clearance. Kasi, kahit sa ibang company, subukan mong gawin yan. Tapos, bago ka ma-regular, may medical ka ulit. Kung ma-detect ka doon, di hindi ka pa regular kahit yung performance mo, napakaganda, napaka-superior. Halimbawa, ang PES mo for the whole 6 months or during your probationary period, sobrang taas. Kumbaga para kang cream of the crop. So, ano mangyayari sa'yo? Di hindi ka mariregular ng trabaho because of simple dishonesty or serious dishonesty. And yung mga nabanggit kong case na yan, terminable case po yan pag nagkataon. Okay? Pwede yan maging grounds for, let's say, for termination or hindi ka nila i-absorb bilang isang regular employee. So, ganun lang po yun. Ganun din sa abroad. Pag nag-abroad ka rin, kailangan mo talagang i-declare yan. What if magkaroon ka ng problem sa abroad? Sabihin, hindi mo pala i-declare, hindi ka namin ipagagamot, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Or umuwi ka na lang sa bansa mo. Serious dishonesty yun. Kasi under oath ka doon. May pipirmahan po tayo doon sa contract natin, no? Lalong-lalo na sa ating medical. Ganun lang po kasimple. Kaya please lang, no, wag niyong ililihim yan. Alam ko naman yung iba sa inyo natatakot na hindi matanggap. Pero hindi po mangyayari yon as long as kontrolado po ang ating kondisyon.
Okay? So, simple lang po. Wag na wag nyo pong ikukonceal. So, akala natin, no, yung medical clearance and medical certificate ay napakasimpleng dokumento. No, hindi po. Napakahalaga po niyan, no? Ano yan? Legal na dokumento yan. No? So, kailangan po kung hinahanapan tayo niyan, magpresenta po tayo or ipakita po natin. Okay? So, wag kayong matatakot na humingi or magpakita niyan kasi karapatan naman natin yan and katibayan po natin yan. Minsan nga nakakatulong pa talaga yan eh, no? Halimbawa sasabihin sa'yo, doon sa ina-applyan mo, eh meron ka palang hyperthyroidism, o pwede ka bang magpanggabi? Or hindi ka namin bibigyan ng panggabi, imi-midship ka na lang namin. See? O, 'di ba? Nakatulong pa. O kaya gagawin ka na lang namin ng ano, ng opening from 6 a.m. to 2 p.m. ka na lang. See? O wala kang panggabi. Well, may mga ganun naman talaga. Way naman yan. Hindi naman porket may condition ka, eh, itchapwera ka na. Hindi naman ganun. So, if I were you, at may plano kayong mag-apply, o kaya lumipat ng ibang trabaho, wag po kayong matakot. Okay? Basta dumaan lang po tayo sa tamang process. Ibigay po natin yung mga totoo at mga authentic na dokumento, no? Wag na wag niyong ikukonsil, yun lang ang mapapayo ko, ha? So, paano hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, panonood, no? Magandang umaga and happy weekend everyone. God bless.